Magandang hapon po sa inyong lahat. Yes. Tatlong taon na po ang nakakaraan Yes. Amen. nung kami po ng grupo ng Jesus Miracle Crusade Warriors ay nag-meet doon sa bayan ng Sulu. Right. Sa una po, sa mga problemang hinaharap ng ating bansa, kami po ay nakikiusap sa kanila na huwag munang pumasok sa Talipaw. At noong pong panahon na yon, nagkaroon po kami ng tasking, yung Philippine National Police at yung Philippine Army, na kung dadating po ang grupo ni Evangelist Almeida, ay hindi po namin papayagang lumabas ng bayan ng Sulu. Pero kung sa anumang paraan, sila po ay hindi namin nakita at kami ay nalusutan. Nagbigay po kami ng advice sa kanyang representative days before na dumating sila na ang kanilang kakausaping grupo ay grupo ng tinatawag nating walang kinikilalang batas. Sila po ay ang mga taong nabubuhay sa kaharasan. Kaya kami po ay nag-advise dahil dadating po ang panahon na ang tinatawag nating pasensya ng gobyerno ay mapuputol na. Sinabihan po namin sila na huwag munang ituloy dahil magkakaroon ng complication. At inaasahan din po namin na kung sila ay nandoon, dahil ito pong grupong na ito ay tinatawag nating anti-Christ, anti-Christians. Kaya inaasahan po namin na malalagasan sila kung hindi man maubos na lahat. Totoo po yung mga panahon na yon, kahit alam namin kung nasaan sila, nagdedicate po ako na isang batalyon, hindi namin sila makita. Marami po kami nung hinahabol na kalaban, ngunit palagi may nagsasabi sa akin, huwag mong aalisin ang 59 IB sa lugar na yan na malapit doon sa tinatawag naming doon sa likod ng Talipaw, doon sa lugar sa tinatawag naming malapit doon sa Barangay Mabahay. Dahil alam namin na nandoon ang grupo ni Evangelist Almeida. Sila ay nasa loob ng bakawan, pero kanina sa revelation ng ating mga warriors, talagang napakahirap hanapin sa loob. Alam po ninyo na yung unang-unang nakalabas na warrior ay binaril ng mga sundalo. Ngunit siya ay hindi tinamaan. Glory to God. Hallelujah. Yan po ay dahil napaka-critical na lugar. Noong panahon na yon, marami na akong patay na sundalo, marami na akong wounded, at mayroon na kaming mahigit na 70 encounter. Marami na po ang nababawa sa ating mga kasanduluhan. At sa pagkakataong yun, hindi natin maaalis ang pagkakamali.
Yun ang aming ipinagtataka dahil sa lapit, hindi tinamaan. Oh! Alam po namin na it's matter na lang ng oras bago namin sila makita. Dahil kahit na yung ating mga tao namin doon, kasi mayroon kami doon tinatawag na mga spy doon din sa loob ng Abu Sayyaf, palaging sinasabi, nandiyan lang. Hindi lang namin makita at totoo. Sa pagkakataong yun, nang lumabas na yung ating unang prayer warrior, Fernando Soler. na ituro na ang exact location at ipinadala natin ang ating mga karamihan, ang ating mga tunay na warrior na may sandata, may armas, with instruction na huwag mo nang puputok at baka sa mga huling oras makadisgrasya pa tayo na mga tao ng Diyos. Nagtungo po ako doon sa lugar. Dapat pumasok ako doon sa loob ng Bakawan, pero talaga pong napakahirap. Kaya yung battalion commander na lang ang nagpatuloy, sinalubong ko na lang sila sa kabila. At ang ipinagtataka namin, sila ay kompleto pa. At nakita namin na kahit na sila'y walang kinakain, ang ating Evangelist Almeida ay buhay pa ng panahon na yon. At kami po ay hindi rin po masyadong naniniwala na siya ay makaka-recover katulad ng pagkaka-recover niya ngayon. At ako po ay dumalo sa inyong sa okasyon niyo po nito sa inyong celebration Yes. dahil isa na po ito sa ikanilalugod ng aking loob na makita ko lamang ang ating mga taong napaglingkuran Yes. dahil sa aming pagiging sundalo. That's right. At sa araw po na ito ay binabati ko po ang ating 12 prayer warrior at si Evangelist Almeida sa kanilang mabuting kalagayan Right. at sa pagtatagumpay ng kanilang misyon Yes. sa bayan ng Talipaw. Hello. Magandang hapon po sa inyo God lahat. bless you so much.